ang inyo pong pag-aaral ang tinutukoy na may pinakamalaking patong at kita per kilo ng imported rice ay yung importer wholesaler. Klaro yon. Yes. Based on PSA data po. Yes, yes sir, yes sir. Sige, so klaro po yon. Ngayon, ito nga, no, paneho ang tumbok nitong ilang kongresista. Ang iba nga po ay nagmumura na tungkol nga dito sa usapin po ng cartelization, manipulation, collusion. Pero sabi nga ninyo, binigyan mo na pagkakataon na kumita yung negosyante. So, sila kumikita. Meron bang paglabag sa batas? Meron bang kaukulang pong threshold? Meron bang hangganan dapat ang kita mo sa imported rice na iyong pinuhunanan? Wala po. Wala kahit pag-issue ng sanitary permit. Wala naman nakalagay doon na dapat ibenta mo sa ganitong presyo. Bakit po yung mga Meralco, yung mga bangko, kumikita ng bilyon-bilyon piso? Laki-laki ng kinikita. Ba't hindi natin kine-question? So, ito mga trader, pareho lang naman silang negosyante. Ang dapat papel ng gobyerno, gumawa ng hakbang para medyo yung sabi nila moderate the greed. Huwag mong papabayaan yan dahil pagka nakakita yan ng opportunities, dudunggapin natin nila yan . Okay. That is their nature. No? Ang theory po ng ilang kongresista ay meron pong sabwatan, tinatago daw yung supply. Kasi di ba napag-usapan doon, basically, oversupply ang meron tayo sa imported rice. Yun po ang klaro doon. Yes. Oo, pero sabi nila, mukha hong iniipit ng supply para tumaas yung presyo. Kaya nga ito, tinutumbok nila itong provision po ng batas nga na sinasabing engaging in cartel as economic sabotage at saka nga yung price manipulation. Ano hong tingin niyo po dito? Meron pang basihan yun? Yung pag-iipit ng supply doesn't make sense. No? Dahil ang dami-dami nating inangkat. Tapos katatapos lang yung ani. So ang dami pong supply sa market. No? Pag pinago mo yung stocks mo, tumatakbo yung interest sa iyong kapital, wala kang kita. At ang dami-dami namang stocks sa palengke. No? So tama rin yung sabi ng isang importer, for the importer, no? Yung importer mismo. Ang gusto niya, pagdating ng shipment niya, diskarga kagad at benta para mabalik yung puhunan, maka-order siya. Idadaan niya sa turnover, hindi sa margin. No? Yung bilis ng ikot ng pera niya. Posible ang nangyayari ngayon is nagsasabuatan yung mga malalaki na dito presyo natin or tayong lalayo rito. Yun ang pwedeng nangyayari. Pero yung hoarding, I don't think it's happening. Opo, yung sabuatan kung magkano ang kanilang ipepresyo. Yung sabuatan na yan ay posible lamang kung magkakamag-anak siguro o may relasyon tong mga importers at wholesaler kasi kung ikaw naman din ang wholesaler nito at nakuha mo ito sa importer, definitely kung saan ka mas mabilis makaka-dispose ng iyong produkto, doon ka rin. At ang pinag-uusapan na lang natin dito, hindi naman yung palakihan masyado po ng tubo kung hindi yung mabilis na balik ng puhunan at volume. Sa importer po yun. Yes, sir. Yes, pero sir. Sa wholesaler, baga iba laro niyan. Kasi hindi naman ganun kalaki yung hinahandle ng volume. Hindi tulad ng importer, mga 200, 100,000 bags yung isang shipment niyan. Okay. Kailangan i-dispatcha niya kagad yan, no? So, pwede po nangyayari magkamag-anak o kaya nagpapakiramdaman sila. Kung binibenta ng competitor ko yung bigas na sa 50, ako pwede kong ibenta ng 40. Ba't ko ibibenta ng 40? Ibenta ko rin ng 50 o 49, malaki kita ko, di ba? So parang ganun po walang competition. Parang hindi ko alam anong tawag nila, baka hindi pinag-aralan yan ng mga economic managers natin sa eskwelahan. Kung anong klaseng market behavior yan, no? Pero parang ganun nagsasabuatan, maybe not directly, pero parang ganun Bakit ang laki-laking margin, 12 pesos? Bakit kukunti lang ang dumating sa consumer? Marami naman silang importer, marami naman bigas. Opo. So, yun po ang misteryo na dapat intindihin natin.